Panibagong araw na naman para sa ating adventure. At dito sa lakad natin, first time ko ever pumunta sa Daraitan River at nag-decide akong mag-solo ride papunta doon para sa aming team building activity. Sobrang swerte sa ating ride dahil timing kasi ang ganda ng weather nung bumiyahe ako. Sakto lang yung araw at hindi masyadong mainit kaya super chill lang ng ride, kumbaga perfect riding conditions. Pagdating doon, grabe. The destination did not disappoint. Sobrang cool at presko ng tubig sa river. Literal na nakakawala ng pagod. Ang Daraitan River nga ay matatagpuan sa Tanay Rizal at nakapaloob ito sa majestic Sierra Madre Mountain Range. Super sikat yung area dahil sa crystal clear waters at malalaking white limestone rock formations. Isang award-winning ecotourism na perfect for hiking, camping, at swimming. Kaya tara, samahan niyo ako and let's go! Good morning, internet. So, dito tayo ngayon sa Shell Bossa-Bossa. At on today's gala ay solo riding lang tayo. Pagkakapisa na tayo dito sa Shell Bossa-Bossa. Tatambay saglit kasi medyo maaga pa tayo 9:47 pa lang. Kaya lang wala silang kape. So the plan, hanap tayo ng somewhere kung saan pwede tayo magkape. Let's go. Medyo makulimlim yung panahon. Makulimlim yung panahon dahil may low pressure area. Pero nakaalis na yata or pawala na. Hopefully hindi umulan dito. Masarap yung panahon pag ganito na makulimlim lang pero hindi ulan. And so tuloy tayo. Marilaki daan natin. Okay, kakalampas natin ng Palo Alto at weekdays pala ngayon kaya wala masyadong mga riders na umakyat ngayon, so halos solo natin kalsada. And yun nga, wala rin yung inaasahan kong mga pa-coffee shop dito sa tabi ng kalsada. Ay, ito kakasabi ko lang. Anyways, tuloy tayo. So malamig-lamig yung panahon at ganda talaga ng Marilaki, lalo pag walang masyadong kasabayan. Mas peaceful yung pakiramdam. So dito nga sa lakad natin, actually team activity siya, work related sa work, so more on team building nga. Kaya yun yung reason natin bakit solo ride lang tayo and nag-ride tayo ng weekdays. Ayun.
So may team building tayo sa Daraitan. At first time lang natin na pupunta ng Daraitan sa tagal nating dumadaan-daan dito sa Marilaki. Pero check natin kung anong meron and if worth it ba na babalikan ni mapuntahan din namin dalawa ni wifey. So huling ride nga natin dito din naman sa Tanay. Pinuntahan natin yung bagong shrine, yung De La Boda Chapel. Nagsimba lang tayo doon, tapos breakfast doon sa may Tanay Highlands. Yun lang naging rides natin, yung rides natin after summer. So tagulan na nga, malamig na yung panahon, kaya mas masarap mag-rides ngayon. Grabe yung summer kasi sobrang init, napakatirik ng araw. Ang pangit mag-rides. Pero okay siguro pag sa mga malamig na lugar. Pero yung dadaanan naman papunta sa malamig na lugar, napakainit. Feeling ko nakaka-drain ng energy. Tapos pag sobrang layo pa ganyan, gaya niyan, pag sabi natin nag-rides tayo ng Baguio, edi syempre required na naka full protective gear. O di sobrang lalong init nun. Dadaan na Pampanga, Tarlac, ganyan, Pangasinan. Dadaanan mo muna yung mga maiinit na lugar bago marating ang kalamigan. So magsasuffer ka muna bago mo ma-enjoy yung lamig. Ayun, so Big C na tayo. Nako, nakakalungkot naman to pag umaambon. Babasa pa nga tayo. Uy, pitik oh. 1, 2, 3. Big C pitik. 10:06. Noong mga panahong una nating napuntaan Marilaki, mga 4 years ago siguro, mas raw pa siya that time eh. And during those days, at least pagkakatanda ko, wala talagang mga truck na nakakasabayan dito. Dahil wala pa siguro masyadong development at that time. Pero ngayon kasi marami nang pinapatayo, yung mga windmills. So for sure, inaayos yung mga kalsadang dinadaanan. Ang dami na ring projects, kaya ang dami na ring truck dito. Dati yung mga windmill sa may Pilila lang na tatagpuan eh. Ngayon umabot na sila hanggang dito sa Tanay. Wala pala tayong map, so hindi natin alam yung ETA natin papunta sa Daraitan. Pero ni-review ko naman yung dadaanan. 1 hour 30 minutes or 2 hours at most galing bahay. Hindi ko na nadala yung pang navigate natin na phone kasi
ginagamit ni wifey pang ML. Kaya ayaw ko din naman mag-mount ng phone talaga natin dito, personal phone natin, kasi baka masira. Malum lalo na yung lagayan natin, wala naman tong shock absorber eh. Yung spare phone natin, yun talaga yung pinang-navigate natin, kasi kahit papano hindi mabigat sa loob pag nasira. Yun o, yung mga windmill ginagawa pa lang. Yung pakaliwa na to, feeling ko ito Tanay windmill wind power project. Dati walang kalsada na yan eh. At recently lang siyang ginawa para daanan ng windmill. Ayos ng parking nito ah. Wow, ang ganda ng tambay nila ah. Kung may kape lang sana dito, tatambay din tayo eh. Ayun, may nakita tayong kape. Sana pwede Gcash. Maaga pa kasi masyado eh. Hindi ko alam kung may kasama na ba akong bumiyahe. So, dito muna tayo magkape. Spanish latte. Ayan. Meron Gcash. Isang Spanish latte, large. Time check, 10:22. Ano may magandang spot dun.
Ayan, papasok na tayo ng Daraitan. Sobrang init. Tanggal muna ako jacket. Malapit lang naman eh. Nga kasama ko. Ang pawis ako. Makulimlim naman. Pero maalinsangan. Bulsa ko na lang yung phone. Tapos ibag ko na rin tong okay. So ang top box natin, lagi natin ini-strap. Ano yan? Anti-laglag. Ngayon actually sumisikat na yung araw eh. Anti-laglag siya kasi diba nga may mga nalalaglagan ng top box. Though secure naman yung top box natin. Pero added security yan. Lalo na pag mabigat yung dala natin. Ayan, mas presko. Yan, the first time natin pumasok dito na nakamotor. "20 minutes" sabi ni map papunta rito. Mountain View Camp ang pupuntahan natin. Okay, feeling ko pakanan tayo dito. Kasi alam ko dadaan tayo nung wooden bridge. Dati wala yung wooden bridge na yun. Babalsa. Kung pagtatawid ng motor, isasakay sa balsa. Ayun, wooden bridge. Tawid tayo doon. Nice. Hanggang dito lang yung tinuturo ng map. Hindi po. Ayan. Wooden bridge. So yung ilog na to, kumukonekta to sa may Infanta, Agos River. Yung sikat din na pinapasyalan doon sa Agos River sa Infanta. So yan din yung tubig nila. Ay, balikan na po yun. tabi ko lang muna. Bayad daw. Bayad pala ito. Bayad po. Parehas lang yan sa sasakyan. Hindi po, 100. Okay. Ayan, let's go.
So 20 pag motor, 100 daw pag sasakyan. Mga yung landmark dito, may pakanan dito eh. Kakanan sa may ito, landmark is Camp Kawayan. Daraitan River, kanan daw. Pasok sa Mountain View Resort. Mountain. Ang pangalan lang, nakakalimutan. Saan po kayo? Sa may Mountain View. May kasama po kayo? Nauna na po. Bali may overnight po kayo? Opo. Bali may babayaran po tayong 80 pesos. Yung transport tsaka parking. Dito po. Pero diretso po kayo gusto sa Nature Street. Okay. Dami namang bayaran. Kasama po kayong naandun sa kabila. Meron po. Na So 80 pesos. Overnight fee. Ito. Parking fee daw. Ito yata yung resort na pupuntahan. Dulo pa. Mountain View Camp. Hello. Ayan, nakarating na tayo. Ang Daraitan River, Agos River. Time check 11:43, mag-alas 12 na rin. Yan ang sarap ng ilog. Kapaliguan. Hindi ko alam kung may quiet hours dito, pero based sa mga reviews na nakikita ko is pag dito banda maingay sa gabi, daming nagkakaraoke na mga katabi. Din siguro isang reason bakit hindi tayo napatpat pa dito. Though maganda naman yung ilog, ang sarap liguan. So ayun, yung libutin natin yung place mamaya. So ito yung isa sa cabin o room ng room ng resort na kinuha natin. So hanggang sa kabila to eh. Ito. Ang dami mga tambayan. Medyo maliit yung parking space. Ito rin yung cabin isa. Yun yung pinesto natin kanina. Close up ng tubig. Medyo malumot yung bungad.
Usually ganyan yung mga sa ilog, yung bandang malapit sa mga bato-bato, malumot. Pero yun, masarap paliguan doon sa may banda doon. Hindi ko lang alam kung anong resort yan, pero mukhang maganda rin siya. Kubo-kubo yung, or kawayan yung team. Yan yung sa resort na nakuha natin sa taas. Silip lang tayo kung anong meron sa pinakababang part. Siguro inaabot dito ng tubig pag malakas yung ulan. Pwedeng dalhin yung motor dito eh. Ewan ko lang kung may maniningil pag bumaba dito banda. Kasi parang wala nang pwesto eh. Wala nang mga cottage. Mag-set up ng chair. Tapos tarp. Hindi ko alam kung may maniningil. Hello, pwede pa rin paliguan naman. Dami pa rin pala mga dito, campsite.
Tara, ligo na. Ay. So, tapos na yung team building activity natin. At tara mag-swimming ngayong umaga. After mag-swimming, pwede na umuwi. Tapos din natin mag-breakfast. Safe paglalagay ng gamit. Natin kung malamig. May dami na rin pala tao. Let's go. Maligamgam. Yan malalim eh. Bago-bago eh. Malalim. Hindi sa akin yung malalim. Dami ng tao doon natin. Sabado nga pala ngayon kaya maraming magsisidatingan talaga. So, that is it. Tapos na yung activity natin and mauna na tayong umuwi. Marami pa tayong gagawin. Kauwi natin. So, let's go. Hopefully, wala akong nakalimutan. Cellphone. Yung resort, hindi ko nga lang alam kung magkano bayad doon. Since company expense. Pero ang dinig ko, pag yung buong resort mismo, nasa 25K. Time to say goodbye. Our day was great now. It's time to go home. At I guess yun na yung activity natin. Short ride, short solo ride for this kwento. At ayun, tayo pa uwi na. So I guess that's it. Hanggang sa next na rides natin. So bye for now.